kanilang usapan, mas malinaw ang mensaheng huwag kang pagkatiwalaan, tarantado! Kaya ikaw, Mot, Tomas, asan si Tomas? Wala? Tomas, ingat ka sa inakala mo na bestie. Poison pistol pa naman yung next round mo, di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat, halatado pagka-peki, binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Ano? Easy. Ano, ribat na ribat ka na? Ribat na ribat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Kaya ikaw, Mot, Tomas, asan si Tomas? Wala? Tomas, ingat ka sa inakala mo na bestie. Poison pistol pa naman yung next round mo, di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat, halatado pagka-peki, binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Ano? Easy. Ribat na ribat ka na? Ribat na ribat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Yeah. Hush music. We can chill. Wish 107.5. Tara tumakas pansamantala mula sa isang linggong pagiging abala. Mahirap mabuhay, kailangan kumita, pero walang katumbas na bayad ang araw kapag libre ka. Sige, sulitin lang ang kama, kape sa umaga, maya ko ng kabaong, puro dildo yung laman. Kaya kumusta na? May sumugod sa amin ng mga armado, bigla kaming pinutukan. Pagkabukas ko ng kabaong, puro dildo yung laman. Kaya kumusta na? Hari ng tumbong? De, mabait yan si Pistol. Ayaw niya ng sakitan. Mabait yan si Pistol. Ayaw niya ng sakitan. Ayaw niya na din bumatel, pagod na maging datihan. Nung finals niya kay Shea, kita ko ang kanyang kabaitan kasi para sa pamilya, nagbenta ng ari-arian. Nagbenta ka ng ari-arian? E di wala ka ng lupa ngayon. Tingin nga. Oo nga. Teka, ba't parang may nag-aaway, pre? Sino nakabili? Si Bilyar? Puro bahay na eh. Kaya huwag mo isisa sa high blood kung bakit nasakit yung balok mo. Tara tumakas pansamantala mula sa isang linggong pagiging abala. Mahirap mabuhay, kailangan kumita, pero walang katumbas na bayad ang araw kapag libre ka. Na to'y gawing kakaiba, halika muna dito't magpahinga. Tumagay, tumawa, tumatanggi pa, sumama ka na kung nananabig ka. Ang araw na to'y gawing kakaiba, halika muna dito't magpahinga. Tumagay, tumawa, tumatanggi pa, sumama ka na kung nananabig ka. Matatapos na yung araw, oras na uupod na. Nanggagago ka ba, pre? Anong ginagawa mo dito? May tubig pa kami. Pero mga tropa, puta, teka. Diyos ko, hindi ka na welcome dito. Pura, Luca Vega. Kahit hindi ako welcome dito, I am living the vida loca. Subuan kalye mag-ingay! Subuan kalye mag-ingay! Siyempre, pakilala natin. Sa kanan ko, ang nagbabalik, ang undefeated, ang kampiyon. Walang iba, kundi si... Ikaw! What? 20 taon panahon na yata to ng pagtitino. Nais ko lang ibahagi ang mga bibihira. Siyempre, ang kakampi niya, iba, fresh from kakapanalo lang na ito eh. Walang iba kundi si K-Rom! Pwede ba akong matanong kung pwede ka ngayon? Shoutout, nandito nga pala tayo sa... We can chill. La la la
la la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wish 1075. Ilan na ang Pero putang ina Kairam, ang pangit na ng motor mo. Nagyayabang pa nung nakaraan, bayaw, bago gulong ko. Congrats, may bago ka ng pabigat sa bubong nyo. Naiintindihan ko, hindi madaling bumili ng bago. Ang kaso, nakakamagkano ka nakakapagawa mo. Kung nagkataon na yung motor nakakapagreklamo, isa lang sasabihin ng Kairam, gamit na ako. Pagawa ka ng pagawa, sirain naman. Bumili ka ng shock, bumili ka ng kaha, bumili ka ng ilaw at karburador, bumili ka ng manibela, bumili ka... Ako si Pistolero, Hash Music, 3GS, Tondo Tribe, Pemekwar. Unconsciously, nag-start ako na mahilig sa rap 5 years old, 6 years old. Siguro around grade 3, doon ko na talaga totally nakahiligan na alam ko na na-rap yung gusto ko. Pinagsulat kami ng essay ng English teacher namin kung ano yung pangarap mong gawin. Sinabi ko gusto kong maging rapper. Gusto kong mapakinggan yung boses ko sa speaker. Ganun lang kababaw yun. Nagalit yung teacher ko, tangina wala daw ba akong pangarap. Pero kasi, ayun talaga umabot ako doon sa point na madalas ako nagpe-perform sa school, parang bida-bida ako sa school na then, lumabas na yung mga freestyle dito sa Tondo. Instant star din ako dito nun sa Tondo kasi mga ilang contest nun nasilat ko hanggang sa lumabas na yung flip top na format, sumikat na siya dito sa Tondo. Nagpa-event nun sila Dato, sila Puting Kalabaw, 3 puntos. Doon na ako na-discover. Siguro mga 14 years old ata ako noon. Nakikita ko na support sila Airmat pero hindi sila ganun ka-support kasi may time na nag-i-skip ako ng school para sa rap. So umabot ako sa point na para makapunta ako sa isang event lalo na pag malayo. Yung baon ko, yung allowance ko that week, hihiramin ko yun sa Airmat ko. Ay naano ko siya, pamasahe, panggasto sa event. May mga times na hindi ka bayad. May mga times na wala ka may uuwi. Umabot pa ako sa point na sa La Union. Nag-La Union kami. Tapos TF ko appear. TF ko appear, congratulations. Pangalawang struggle siguro yung hassle, yung kursonada. Dahil na kursonadaan kami ng mga tambay dahil may hawak akong trophy. Sa dami ng struggle, sa dami ng mga pangit mong pagdadaanan, pinilit ko pa rin siya ituloy kasi yung talagang gusto kong gawin. Gusto ko mag-rap, pare. Nung nalaman ko na nagpa-tryouts ulit si Arik, nagpasa ako. Natuwa ako nung nakita ko na sinabi ni Arik, napapanood niya na yung battle ko. So yun, kilig agad ako noon. Tangal, pinapanood na pala ni Arik yung battle ko. Nung pumasok ako sa tryouts, inatakbo talaga ako pauwi ng bahay. Pasok ako sa flip top, ganyan. Kasi doon recognize na nila yung flip top kasi lagi yung nanonood ng flip top sa TV namin Ayun, ganon. So, ayun. Tapos, gumanda yung takbo nung una kong beses na natalo si Shay. Doon ko naramdaman din na binabayaran na ako outside flip top. Doon ko rin nasabi kila Airmat na eto na, may nangyayari na. Ganyan. Although, ayun din yung time na parang naramdaman ko na medyo lumaki yung ulo ko, nawalan ako ng control sa iba't ibang bagay. Nagkaroon ng downfall nung nagtrabaho, ilang beses ka natalo, ilang beses ka nagpakita ng alat na laban. Tapos ngayon, eto, yung mga nakaraang taon, maganda. Feeling ko naman maganda yung naging takbo ko ulit. So, ayun. Unang isa buhay ko, yung unang battle namin ni Shay, tapos natalo ko ni Romano. Then yung pangalawa, alam ko, first round, laglag ako kay J. King. Yung pangatlo, naglaban ulit kami ni Shay sa finals. Una, si Arik ang nag-a-approach nasali ka na ulit. Ganyan. Pero nung time na to, alam ko, parang hindi na ako kinulit ni Arik na sumali. Ako na mismo yung nagsabi na, boss, try ko mag-isa buhay ulit. Gusto ko na ulit mag-isa buhay. So nung sinabi niya na yun, natawa pa nga ako sa reply ni Arik, no? OMG. OMG. Siguro kaya ko siya tinutuloy pa rin hanggang ngayon kasi tingin ko kaya ko.
tingin ko kaya ko. Gusto kong patunayan na na yung style na dala ko, kaya mag-champion ito. Actually, hindi ako umaga gumigising. Hapon talaga gising ko. Pagkagising ko ng hapon, tingin ako sa messenger, sa page manager. Check ako ng mga pa-order, ship, uwi, prepare ng dinner. After prepare ng dinner, yung mga bata, laruin ko ng konti. Tapos, paggabi na, baba ako sa spot ko sa studio, manonood ako ng battle, makikinig ako ng music na feeling ko, swak sa vibe ko, para mag-practice. Ganun lang siya kasimple, wala namang masyadong komplikado. Parang normal na araw na lang din sa akin siguro dahil lagi ko na siya ginagawa. Tangina, 10 taon na ako mahigit bumabattle, pare. So, dapat may mangyari na. Dapat makuha ko yung title na yung taon. Kasi ako talaga, kaya tumagal yung judging. Tinignan ko yung, ako personally, J-Block talaga ako dun eh. Totoo talaga, eto si Mod, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J-Block. Okay? Okay, ako lang yung magja-judge sa, kasi marunong naman ako talaga manood ng battle eh. Marunong naman ako magurado eh. So, ang boto, babaguhin ko, ang panalo si J-Block! Siguro may papayo ko na lang din sa iba isa. Anib, may paalala sa mga tagahanga ng Flip-Top. Flip-Top, alanganin nga ba sa patmaning ng Isabuhay 2024? At APOC, may pahiwatig sa pag-alis ni Aklas sa PSP. Tila nauga ng maigi ni Aklas naging pag-alis. Ang lineup sana ng Matira-Maya. Siguro may papayo ko na lang din sa iba isa. Anib, ng mga MC si Ari at bahala na raw mag-speculate ang mga walang alam. Pricing member sa PSP kahit na malaking TF pa ang i-offer sa kanila. Ayon sa caption ni Apo, may dahilan di umano kung bakit umalis doon si Aklas at kung bakit may iba pa raw na susunod dito. Pati na ang content ng vlogger na si Makagago tungkol sa ligang ito, maging ang pagkawala ng ilang sponsor sa poster at marami pang iba. Ngayon daw mas lalong na-appreciate ng mga MC si Ari at bahala na raw mag-speculate ang mga walang alam. Sa isang hiwalay na post ni Apo ay tila pahaging naman sa mga negosyanteng gustong pumasok sa eksena dahil nalaman na may pera dito. Samantala, sa paglabas ng official poster ng Isabuhay ngayong taon, kapansin-pansing hindi nakalagay ang pot money o prize ng tournament taliwas na nakasanayan na noong mga nakaraang taon. Nag-iwan tuloy ito ng palaisipan sa mga fans dahil last year ay matatanda ang sinabi ni Boss Toyo ang tungkol sa pag-sponsor niya ng 2 milyong prize money para sa Isabuhay ngayong taon. Sa latest soundcheck naman ni Enigma para sa Second Sight 12, siniguro naman ng mga MC na patuloy lang ang paglakas palalo ng Flip-Top at marami ring mga aabangang bago sa mga susunod na event. Taos-puso naman ang pasasalamat nila maging ni Enigma sa mga patuloy na sumusuporta sa liga. Nag-iwan naman ng payo si Enigma sa mga fans tungkol sa pag-express ng mga ito ng kanya-kanyang mga opinion na mas maging open-minded pa ang mga ito sa hinaharap. 2020 po, sigurado ako sunod-sunod ang event. Mas magiging lakas. Maraming bagong magaling ngayon. Sobrang nag-evolve yung rap natin. Bukod sa malakas siya na palakas, malakas din na palakas yung mga nasa likod nito. Kahit noon pa naman, palagi si Ari, lagi siya nag-upgrade. Step pa palagi, hindi pa baba. Puro paangat, puro palakas, hindi pa hina. Matik yan pag sinabi Flip-Top. Siguro may papayo ko na lang din sa iba isa. Anib, may paalala sa mga tagahanga ng Flip-Top. Flip-Top, alanganin nga ba sa patmaning ng Isabuhay 2024? At APOC, may pahiwatig sa pag-alis ni Aklas sa PSP.
Tila nauga ng maigi ni Aklas na naging pag-alis ang lineup sana ng Matira Mayaman tournament ng PSP. Masasabing malaki ang naging pagbabago at pinag-usapan pa nga na unfair daw ayon sa netizen ang pagdiretso ni Shei sa semis mula round 1 nito laban kay Zaito. Ngunit tulad nga ng sinabi ni Shei sa isang video nito, wala na raw siyang magagawa dahil si Aklas na mismo ang nagdesisyon na hindi na siya tutuloy pa sa next round. Ayon pa sa isang latest post ni Aklas, wala raw karapatang humawak ng rap battle league ang hindi naman battle MC, artist o walang direktang kinalaman sa sining ng rap battle. Tila ba may pahiwatig naman ang Flip Top MC na si Epok nang i-share niya ang post ng isang hip-hop page tungkol sa hindi pagsalang ng mga uprising member sa PSP kahit na malaking TF pa ang i-offer sa kanila. Ayon sa caption ni Epok, may dahilan di umano kung bakit umalis doon si Aklas at kung bakit may iba pa raw na susunod dito. Pati na ang content ng vlogger na si Makagago tungkol sa ligang ito, maging ang pagkawala ng ilang sponsor sa poster at marami pang iba. Ngayon daw mas lalong na-appreciate ng mga MC si Ari at bahala na raw mag-speculate ang mga walang alam. Sa isang hiwalay na post ni Epok ay tila pahaging naman sa mga negosyanteng gustong pumasok sa eksena dahil nalaman na may pera dito. Samantala, sa paglabas ng official poster ng Isa Buhay ngayong taon, kapansin-pansing hindi nakalagay ang pot money o prize ng tournament taliwas na nakasanayan na noong mga nakaraang taon. Nag-iwan tuloy ito ng palaisipan sa mga fans dahil last year ay matatanda ang sinabi ni Boss Toyo ang tungkol sa pag-sponsor niya ng 2 milyong prize money para sa Isa Buhay ngayong taon. Sa latest soundcheck naman ni Enigma para sa Second Sight 12, siniguro naman ng mga MC na patuloy lang ang paglakas palalo ng Flip Top at marami ring mga aabangang bago sa mga susunod na event. Taos-puso naman ang pasasalamat nila maging ni Enigma sa mga patuloy na sumusuporta sa liga. Nag-iwan naman ng payo si Enigma sa mga fans tungkol sa pag-express ng mga ito ng kanya-kanyang mga opinion na mas maging open-minded pa ang mga ito sa hinaharap. 2020 po, sigurado ako sunod-sunod ang event. Mas magiging lakas. Maraming bagong magaling ngayon. Sobrang nag-evolve yung rap battle. Bukod sa malakas siya na malakas, malakas din na malakas yung mga nasa likod nito. Kahit noon pa naman, palagi si Ari, lagi siya nag-upgrade. Step pa palagi, hindi pa baba. Puro paangat, puro palakas, hindi pa hina. Matik yan pag sinabi Flip Top. Kaya maganda lang po. Scene na to ng Flip Top, hindi niya kailangan na kung anong market or shit. Nakapako na siya doon. Kaya Flip Top, expect the unexpected. Pa-improve din ng mga fans. Hindi lang kami pati kayo. Kumbaga, lumaki na kayo kasama namin. Maraming salamat pa rin talaga. May pa rin kayo naniniwala sa akin, sa liga, sa galaw natin. Pati yung fans, napaka-taas na rin ang standards ng analysis nila. Maraming salamat sa inyo. Siguro ang ipapayo ko na lang din sa iba, maging open-minded pa rin palagi. Hindi yung feel mo masyado yung opinion mo. Kasi kami nga hindi. Pero maraming salamat. Tapos ayun, eto na naman. Year 14, tanda ko na. Sa ibang balitang hip-hop naman, Smugglas, inangasan si Young One nang magkita sa isang event sa hindi pa napanood ang video ng aming pagtalakay tungkol dito. Click lang ang nakikita sa screen sa susunod na video.